Hi, hello po. Isa pong pinagpalang umaga po sa bawat isa mga kapatid. Nais ko lang magtanong sa inyo, sa mga nanonood ngayon, may mga tao ba sa inyo na nag invite na going to pumunta sa church? So mga kapatid, kung may mga tao po o mga kaibigan kayo na nag invite sa inyo na pumunta sa church, mga kapatid, i-grab niyo po ito mga kapatid. Alam niyo po ba yung kwento na matatagpuan natin ito sa Biblia na yung isang lalaking paritiko na hindi siya makalakad. Habang habang si Jesus Christ po ay nagtuturo sa isang bahay, ang kaibigan po ng isang lalaking paralitiko ay dinala po siya sa ating harapan sa ating Panginoon dahil nakita nila ang mga kaibigan nito ay nakita na maraming tao hindi sila makakaraan. So gumawa po sila ng paraan para yung isang lalaking paritiko ay makapunta o madala nila kay Jesus Christ. So ginawa po nilang paraan, umakyat po sila sa bubong at ang bubong po ay sinira po nila yung bubong nito upang doon po mapadaan yung isang lalaking paralitiko. Mga kapatid, in our generation, hindi po ibig sabihin na dahil lumalapit tayo sa Diyos ay may physical tayo na sakit. Kung sisiya sa atin po natin, mga kapatid, tayo po ay mayroon tayong sakit na kasalanan na narito po sa ating spiritual. Tayo po ay makasalanan mga kapatid. That's why mga kapatid, kung may mga kaibigan po tayo na nagpapalapit na lumalapit na nag-encourage na lumapit sa ating Diyos, i-grab niyo po yung opportunity dahil sila po yung ginagamit ng ating Lord tulad po ng isang lalaki na paralitiko na hindi makalakad at siya'y ginamit niya yung mga kaibigan niya para mailapit at mapagaling siya ng Diyos that time. So kung may time po kayo na basahin ninyo yung makikita po natin ang kwentong ito dito sa Book of Marcos chapter 2 verse 4 hanggang 5 or Matthew verse 9 chapter 9 verse 1 hanggang 8 at ito po yung matatagpuan din natin sa Lucas chapter 5 verse 17 hanggang 26. So doon po natin malalaman kung yung senaryo kung paano dinala ng magkaibigan yung isang paralitiko sa harapan ng Diyos. So yun po, pag po may ginagamit ng Lord yung mga tao na nakapalibot sa atin para madala tayo dun sa presensya ng ating Panginoon upang tayo makakakilala sa ating Diyos at kung may pagkakataon po, wag po natin sayangin yung opportunity na magkakaroon ng pagkakataon na makilala po natin ng lubusan ang ating Panginoong Yesus.